Mahangin na umaga sa inyong lahat mga madam. Windy dito sa countryside ngayon. Pero hindi masyado marami ang snow dito mga madam compared last year talaga. Medyo nagugustuhan ni Nico yung ganitong klaseng winter kasi minsan lang siya maglilinis ng snow. Tapos yung mga ibang horses nila mga madam andun sa likod. Nilipat nila yung ibang horses nila mga madam. Oh, tapos itong pony nila is andito na sa harap ng stable nila, guys. Ito yung pony na sinakyan ni Anika last time. Para siyang mamuti mga madam. Oh, yung parang malaking ano dito, animal before na hindi na siya nag-exist. Ano siya, super hairy niya. Ganun ang ano mga madam, horses kapag winter, meron silang own fur. Ang cute niya. Yung black horse nila andoon. Yung ibang horses andyan. Tapos may mga poops ng kabayo dyan, of course, mga madam. Tapos na frozen na rin yan. Pero everyday nila yan nililinis mga madam. Tinatanggal nila yung mga tae ng kabayo. Kasi pag nagstay yan dyan, mahapakan palagi ng horses and hindi siya maganda tingnan. Tinatanggal talaga nila yung mga tae ng kabayo mga madam kahit na nasa lupa yan siya. Kasi pag dating ang springtime dito, pag nag-melt ang snow and nag-spring na, magsisilabasan yung mga worms galing sa ilalim ng lupa. So, kukut-kutin at na i-dedicate ng, itatry kainin and i-dedicate ng worms yung mga tae na yan. And hindi siya maganda kasi pag andyan yung kabayo, baka makain ng kabayo or ma-infest ang kabayo ng ng tawag nito ng worms. Mga madam, magluluto ako ng aming tanghalian. Kasi alam niyo naman dito sa countryside kapag andito kami, walang ibang nagluluto dito kundi ako lang. Kasi yung mga tao dito mga madam, wala yan sila sa oras kumain kasi nga palagi yan sila nasa trabaho, maraming gawain sa labas. So, ito yung mga patatas namin mga madam na na-harvest nung summer. Ay, nung autumn pala. Autumn na pala namin yung hinarvest. Ito mga patatas ito mga madam. Ang binhi nito is galing kay Mr. Bean. Binigay din ni Julie sa akin yung mga binhi nito. Tapos tinanim namin. Tapos tingnan niyo mga madam. Yung tinanim namin mga madam na binigay ni Julie, di ba? Dumami sila. Gaganda ng patatas. Tapos, hindi siya may iwasan madam pag hinarvest mo, matatamaan talaga sila. And, merong mga parts na hindi kagandahan. Pero, okay lang yan siya. Kasi, pwede naman yan siyang tanggalin. Tapos, pakukuluan ko ito mga madam. Kasi, gagawa ako ng peruna mousse. Or yung mashed potatoes. Alam niyo naman dito sa amin sa Finland na potato is life. Tsaka hindi siya, para sa akin mga madam, hindi ako nagsasawa kasi nasanay na kasi ako na ito yung pagkain. Natuto ako na i-adapt ko yung pagkain nila dito. Pero of course, nagluluto pa rin ako ng Filipino food sa bahay, lalo na kapag kami ni Anika, kasi si Anika gusto din niya ng Filipino food. Like yung crispy pork. Crispy pork, tsaka ibang luto pa ng pork. Gusto niya rin yun. Pero pinaka-favorite niya yata ngayon yung crispy pork. Nagustuhan niya yung balat ba na tawag nito, super crispy siya. So, tinatanggalan ko lang ito mga madam ng parts na hindi siya kagandahan para pag nabalatan ko ito mamaya mga madam, hindi na siya kailangan linisin pa ulit. Para dito pa lang is ready na siya. Mga madam, andito na yung aking patatas sa bowl. Actually, binalatan ko na siya para diretso ko na siya i-mash mamaya. Tapos, nilagyan ko siya ng tubig and asin. Tapos, pakukulaan ko to hanggang sa lumambot. Yung asin na nilalagay namin mga madam, depende talaga yan sa inyo. Depende sa inyong pakiramdam kung gaano karaming asin. Kasi ito maraming patatas ito. So, marami-raming asin ang nilagay ko. Siguro mga 1 to 2 teaspoons ng asin mga madam. Tapos, pakukuluan ko lang yan siya mga madam hanggang sa lumambot.
Hintayin ko lang na maluto yung aking patatas, tapos imamash ko yan siya mamaya-maya. A few weeks ago, mga madam, may binigay yung friend ni Nico sa kanya kasi nung last summer, tinulungan niyo yung friend niya na gumawa ng isang trabaho. Tapos pinahiram ni Nico yung kanyang truck na ginagamit sa paghahakot ng mga kahoy. So, pinahiram niya, tapos sabi ng friend niya, nung ibabalik niya sa kanya yung kanyang machine, magkano daw yung babayaran. Tapos sabi ni Nico, wag na daw siya magbayad. Kung meron na lang siyang mahunt na anything na wild game animal sa forest, is bigyan niya daw si Nico. So, nung start ng taon, nitong January lang mga madam, a few weeks ago lang yun. So, may nahunt yung friend niya sa forest na wild game animal. Hunter din kasi yung friend ni Nico. So, binigyan siya ng isang buong wild tail deer, yung peora. So, ito na yung kanyang meat. Andito. Galing to sa freezer mga madam, kaya makikita nyo may konting tubig dyan. Kasi dinefrost ko siya mga madam, para matawag. Nilagyan, para mas mabilis, diba? Ginagawa natin sa Pilipinas, nilalagyan ng tubig. Kasi dito madam, late na kami nagigising palagi pag andito kami sa countryside. Sobrang sarap matulog mga madam pag andito kami. Iba yung tulog namin ni Anika dito compare dun sa Vanta. Ewan ko madam, dahil siguro sa too much fresh air na nalalanghap namin. Kasi mga madam, pag nakakalanghap ka ng sobrang daming fresh air sa labas, para siyang poison sa katawan ba na nare-relax yung katawan mo, ganun yung pakiramdam mga madam. Kaya sobrang haba ng tulog namin. Natulog kami kahapon ng alas 9 ng gabi, nagising kami ng 10:30 na ng umaga. Kaya ganun. Pero mga madam, kahit pa sobrang haba ang tulog ko mga madam, yung eye bags ko mga madam, hindi na yan siya mawawala. Kasi hereditary yan siya na ganyan. Yung nanay ko kasi madam, malaki din ang eye bags ng aking nanay. Kasi si mama, meron siyang lahing Chinese. Malaki yung kanilang bug eyes. Anong tawag dyan? Eye bugs, yung ganyan. Yun sa akin madam, maitim talaga yan. Kasi syempre, kayong manggi ako. Diba? Ganun. Tapos ito mga madam, nalinis na to ni Nico. Yung bones is hindi niya ginamit. Sabi niya tinapon niya daw sa forest para makain daw ng ibang animals pa na na carnivores. Example yung mga example ng mga animals sa forest na herbivores. Yung fox, kinakain niya ng fox mga madam. So, ang tinitira lang nila sa kanila is yung karne lang talaga. Kasi yung mga fins mga madam, hindi yan sila mahilig kumain ng kitkitin yung bones madam, kagaya sa atin na sarap to the bones pag kumain. Kahit na yung manok. Sila madam, ayaw nila yan. Gusto nila yung karne lang yung sa kanila. Tapos, ito siya mga madam, pinarty-party niya na. Actually, nagbigay din ako sa isang workmate ko, si Maria. Binigyan ko siya ng 1 kilo siguro yun, or almost 1 kilo ng meat nito. Kasi sobrang dami nito mga madam. Malaking ano yun, malaking wild game animal yun. So, yung buong table nila dyan mga madam, puno yan. As in, na-occupy niya yung buong table nung hiniwa-hiwa ni Nico yung karne. So, ito yung lulutuin ko ngayon mga madam. Nakukuluan ko yung aking patatas para sa gagawin kong tawag nito mga madam. Kakalimutan ko lagi yung sinasabi ko mga madam. Yung para sa mashed potato pala. Itong karne mga madam is naka-chunks na siya ng hiwa. Kasi ganun ang usual na ginagawa ni Nico, chunks. Kasi para diretso na siya pang karyalan pasty. Pero ito kasi ang gusto kong gawin mga madam is gusto kong i-try yung Peora caristus. Pag i-translate mo siya, madam, nilagay mo siya sa Google Translate. Ang translation niya is deer shaking. Pero yung caristus, mga madam, is fry or to fry or frying siya. So, para siyang beefsteak sa atin, mga madam. Pero iba lang yung way ng pagkakaluto niya. Pero similar din siya doon. So, ang gagawin ko mga madam is, itong karne since naka-chunks na siya ng hiwa, is palalaparin ko lang siya ng ganits. Para magiging malapad siya. Ganyan.
sa ipapakita ko. So, like ito, is tingnan nyo mga madam, naka-chunks na siya na hiwa. May mga litid-litid yan, but that is fine. Kasi itong deer mga madam, wala siyang masyadong fat. Less ang fat ng mga deer mga madam. And yung deer mga madam is red meat siya. Alam nyo ba mga madam, yung deer na yan, sobrang dami niyan dito sa Finland. Kaya sobrang okay na i-hunt yan sila. Of course, i-hunt siya during hunting season lang po. Hindi po pwede mag-hunt ng any wild game animals kapag hindi hunting season. And only those individuals who have license to hunt is allowed to do so. Kasi kung wala kang lisensya dito sa Finland mga madam, and nang hunting ka, and ang siguradong kalalabasan mo niyan is makukulong ikaw. Kasi bawal mag-hunt ka dito mga madam na basta-basta lang ng animals. Kaya yung mga hunters din mga madam, they are also allowed pala. Yung mga hunters dito mga madam, they are allowed to own shotgun or guns. Mga ganun. Pero yung ginagamit ni Nico is shotgun. Meron din siyang rifle. Ganun. Gusto ko nga rin magkaroon ng ganun mga madam. Para lahat na, sabi ko kay Nico, I want to own a gun as well. Para lahat ng humarang sa aking harap ay tepok lahat. Tapos sabi niya, no, that is not a good reason to have that one. Sabi niya, yung hunting gun is only for hunting. Pero tatapusin ko lang itong mga madam and papakita ko sa inyo anong susunod na gagawin ko. Oy! Mga madam, yung trabaho ng aking fiancé is taga-bugha ng kahoy, taga-sibak ng kahoy. Ayun yung maniwala mga madam. Yan yung mga madam, oh, yan yung nasibak ni Nico ng mga kahoy. Tapos, yung isang customer niya, nag-request kahapon, tumawag sa kanya na kung pwede ba daw is maghati doon sa kanila ng kahoy. Kasi pa, gagamitin nila pang heating. Kasi diba dito, maraming options ng heating. It's either electricity, oil, firewood, and what else? From the ground. Heating from the ground. Yeah, we call that maaland, like ground. Ground. Thermal. The ground energy. Thermal. Is it thermal energy? Thermal ground. I don't know what's the... Something like, basta yung galing sa ground yung energy mga madam. Tapos ang gagawin namin ngayon is ihahatid namin yan doon. And may mga ingredients din ako na kailangan bilihin. Even Finland, if you drill like 100 meters whole ground, there's like a very warm. Oh, 100 meters under the ground, it's still warm. Okay. Oh, just the surface area, it's cold. Yeah, but inside it's rocky. Oh. Okay. So it's not frozen under the ground. But if you drill like center of the earth, it's coming lava. Yeah, that's true. Tota. It is. So yung gamit namin na car mga madam is yung ano, tawag nito, sasakyan ng kanyang kapatid. Yung 4x4 kasi para mabilis na malagay yung mga kahoy. Kasi konti lang naman mga madam yung kahoy na in order. Pero pag maraming kahoy mga madam, ang ginagamit ni Nico is yung kanyang tractor tapos hihilahin ng tawag nito, meron siyang tawag cart na malaki na yun yung ginagamit niya pag magde-deliver ng kahoy. Ganon. Ang trabaho ni Nico mga madam, dati what is your work in Finland? In God mercy, I'm in firewood. We call it, I don't know what this job, but like a dealer. A dealer din si Nico madam, pero hindi drug dealer, firewood dealer. Firewood dealer. So yung ano, trabaho ni Nico mga madam is a forest siya. Tapos pinuputol niya yung mga kahoy mga madam. Tapos binibenta during winter time, pinuputol yung mga kahoy. Pagdating ng spring, hinahakot niya yun kasi wala nang snow by springtime. So pag nahakot yun mga madam, pagdating ng summer naman, ikakat niya yan. Meron siyang machine na pang-cut. Pakikita namin sa inyo next time kapag summer na,
paano yung trabaho ni Nico mga madam. Hindi rin madali yung trabaho niya mga madam, pero that is one of the most basic job ng mga Finns. Kahit pa nung sinaunang panahon, ganun po ang trabaho ng mga Finnish. Sa forest work talaga yung kanilang pinaka-basic na trabaho dito. And parang sa history talaga nila mga madam ganun. It's either metal worker or forest worker or wood worker, Daddy, right? Isn't it? Yeah, I think they're most common. Most common job in Finland, even in the olden times. So until now, nag-exist pa rin siya kasi without that job, their economy is not going to be running because malaking parte ng kanilang income dito sa Finland mga madam is nanggagaling sa forestry. So, yung trabaho niya mga madam is mahirap pero super basic, pero ano siya mga madam, hindi siya ganun kalaking sahod. Basic lang din na salary mga madam. Kasi sila dito nakakontento naman sila agad-agad kung ano yung meron sa kanila. Hindi sila masyadong ambisyoso sa mga bagay-bagay. Pero ihahatid muna namin tong mga kahoy dun sa kanyang friend para magkaroon siya ng pera. And after that, magdadaan tayo ng grocery para bumili ng ibang ingredients na gagamitin natin sa pagluluto. Dito na kami mga dam sa friend ni Nico. Meron din silang own stable dito. And what kind of building is this? Is this like a tally as well? It's old milk farm. Oh, this is an old milk farm. Dati pala itong ano madam, milk farm. Tapos yung friend ni Nico dito sila nakatira. And dito namin ihatid yung mga kahoy. Actually, was it last summer we came here? No, that's not. Yeah, last summer naghatid din kami ng kahoy dito sa kanila and naubos na daw. So, andito na naman kami ngayon para ihatid yung kahoy. Nagsusnow ngayon sa labas mga madam, but it's fine kasi wet snow naman siya. Sabi ni Nico mga madam, hindi daw niya usually na ginagawa ito na manually na ganito. Usually maramihan talaga, pero kasi ito friend niya. Tapos matanda na kasi yung ano nito madam, nag-request sa kanya kaya hindi niya maayawan. Meron din silang ganyang ugali madam na kapag kakilala or yung maano siya madam kasi sobrang matanda na hindi niya talaga maayawan yan. Kaya sabi niya di-deliver niya daw kahit na konti lang daw yung profit nito kasi kawawa daw yung matanda kapag wala siyang magagamit na kahoy for heating. Kasi di mga madam dito sa amin kailangan talaga na meron kang kahoy or yung electricity mo ano talaga siya kasi sobrang lamig dito mga madam. Pag wala kang pang heating system ay hindi ka magsusurvive dito. Ganito yung itsura ng mga old milk farmhouses mga madam. Oh. Yung top ng roof niya is flat. Pero alis na kami ngayon. Punta na kami ng grocery kasi may mga ingredients na kulang tayo para sa aming tanghalian. Ko alam mga madam ano pa ibang bibilhin namin. Parang ito lang naman kasi yung kailangan namin. Hindi ako nitong polo ka mga madam kasi wala kaming na-pick nito nung summer. Hindi ako ng parsley. Ay, parsley nga to. Persilya. Parsley, juice ni Anika yung onion. Tapos itong
herkukurko na ano, pickled, ano siya ba? Pickled na kurko or yung, ano ba yung kurko? Hay, nakalimutan ko na yung kurko mga madam. Pickled cucumber pala yun. Minsan nakakalimutan ko na ano yun sa English kasi palagi namin siyang ginagamit dito in Finnish. Kararating lang namin galing doon naghatid ng mga kahoy sa friend ni Nico. Kasi itong patatas ko madam, kanina pa ito naluto pero iniwan ko lang kasi di ba umalis kami. So ngayon binamash ko siya mga madam. Ito yung kanilang potato masher dito. Hindi talaga ito magiging super smooth na potato mga madam. Kasi malalasahan mo dito yung potato bits pa rin. Kasi hindi naman ito nakakapino talaga masyado ng patatas. Pero ito yung kasi yung gusto namin na ano madam. Yung mashed potato may ano pa ba? Bits pa ng patatas na buo-buo konti. Minsan mga madam pag gumagawa ako nitong mashed potato, hindi ko inaalis yung balat. Depende sa klase ng patatas. Pero itong patatas na to mga madam, tinanggal ko yung kanyang balat. Kasi medyo makapal kasi yung kanyang balat mga madam. Kaya ayaw naman namin na kumain ng sobrang daming balat ng patatas din. Malapit na to. Kunti na lang talaga. Konting tiis. Konting tiis. Kasi manual talaga ito na potato masher. Hindi siya ano yung machine. Machine natin yung ating mga braso. Itong patatas mga madam na na-mash na, hindi pa ito tapos kasi wala pa itong lasa. Pagamitin ko na apoy dito mga madam is sobrang low lang kasi ayoko na magkaroon ng dukot yung aking, yung parang tutong ba sa ilalim mga madam. And then lalagyan ko siya nitong cream mga madam, dalawang ano, cups, 2 deciliters. So, yeah, tama. 2 cups ng cream yung ilalagay ko mga madam. Kasi ang bawat box nito is 1 cup or 2 deciliters. Actually, pwede din na gatas. Pero, mas gusto ko ito kasi gusto ko yung ano, sobrang creamy na flavor ng cream compare sa gatas. Lalagyan ko siya ng butter. Yung butter, mga madam, isa yun sa mga nagpapadagdag talaga ng creaminess sa mga niluluto. So, naka-on naman na yung aking fire. Kasi halo ko lang ito siya. Tapos, ang iladagdag ko dito, mga madam, is asin, salt, and pepper lang. Alam nyo naman na hindi ako gumagamit ng mga pang ano-ano na mga flavoring talaga masyado. Ito lang, salt and pepper lang mga madam. Depende lang talaga yun sa pagluluto ninyo kung ano yung mga nilalagay ninyo. Pero ako mga madam, yung ganito, okay na. Tapos yung ilalagay ko dito na pepper mga madam is itong white pepper. Kasi ayoko makita yung black na specks ng black pepper doon sa aking patatas. So, ito na siya mga madam. Haluin ko lang to. Ayan na siya. Mashed potato na siya. Pero meron pa rin siyang ano, mga buo-buong patatas mga madam. So, itong aming mashed potato, meron siyang texture. So, yung patatas mga madam, ito na. Tapos na siya. Ayan na siya. Creamy naman na siya. Okay na to. So, iwan ko lang ito dito sa pot mga madam. Hindi ko natin ililipat ng lalagyan mamaya na pag naubos. Pag kumain na kami, saka ko siya, yung mga natira, tatabi ko tapos nalagay sa ref. Kasi dito madam, hindi uso dito na ano, ilalagay-lagay sa mga bowl, mga ganyan. Straight from the pot, ganun talaga diba pag lutong bahay. Straight from the pot ka kukuha ng iyong pagkain. Karne mga madam ng deer, papantay ko lang siya sa butter. Right? Dapat mga madam, ang gamit dito is ibang klaseng fat. Kasi diba yung Piora or yung deer mga madam, wala siyang masyadong taba. Yung isang friend ko mga madam na Finnish din, si Peko, nagluto siya ng reindeer. Yung reindeer din is almost the same sila ng klase ng meat nitong deer mga madam, itong niluluto ko kasi wala din masyadong fat yung reindeer. Ang ginamit niya doon mga madam is pork fat or yung lard.
wala naman akong lard mga madam. So, ang ginamit ko dito is butter. Pa-pan fry ko lang siya mga madam. At after ko siya ma-pan fry, ilalagay ko siya dito sa aking, hindi pala to sa akin mga madam, sa kanila pala to. Yung cast iron mga madam, wala pala akong sa akin dito mga madam kasi hindi ko pala to bahay. Nakikiluto lang pala ako dito sa kusina nila. Itong ang cast iron. Actually, gusto ko rin to lagyan dito ng konti din na meat para mabilis tayo mga madam kasi yung aking amo is lutong na. Marami akong amo dito mga madam pag nasa countryside ako kasi marami sila dito na tagakain ng aking niluluto. Ipapan fry ko lang to lahat mga madam. Tapos, pag napan fry na sa lahat mga madam, ilalagay ko dito lahat sa akin. Dito, hindi pala talaga to sa akin mga madam. Dito sa cast iron mga madam. Yung karne nalagay ko na dito sa iron cast. And dito ko na siya lulutuin. Pagkatapos mga madam, since itong karne mga madam, since na-pan fry naman siya, so almost half cook na siya. Pero medyo matigas pa kasi itong karne mga madam kasi alam niyo naman na wild animal ito, galing ito sa forest. And kapag wild animal mga madam, hardworking yan. So yung muscle nila is matigas. Askulado itong aming reindeer dito sa Finland mga madam. So kailangan ko siyang palambutin. So lalagyan ko lang siya ng tubig. Since ako ay Pilipino at ako ay Asian at ayaw ko yung gaminess na amoy ng karne mga madam. But may ganun talaga mga madam. Basta karne, like yung beef, meron din siyang amoy, diba? So, ang solusyon dyan is ginger. So, inipit ko lang siya mga madam, kasi tatanggalin ko ito mamaya. Ilalagay ko lang siya dyan para maalis yung kanyang gaminess na amoy, tsaka yung lasa niya ba. Parang anggo niya madam. Tapos, lalagyan ko siya ng tubig. Maraming tubig kasi pakukuluan natin ito. Hanggang sa lumambot yung karne. Mga madam, habang nagluluto ako, nag-Facebook ako, tapos hindi ko namalayan na yung rice ko pala, oh my God, nasunog! Yung madam, umitim yung puwet ng kanilang kaldero. Kailangan ko tong kiskisin, nagdag tuloy sa trabaho. Kasi mga madam, nagluto ako ng rice kasi patatas yung pagkain namin. Ayaw ng anak ko ng patatas mga madam, lalo na yung mashed potato na yan. Kaya kailangan ko magluto ng rice para sa kanya. Pero yun na nga, sobrang nakakatawa. Tapos yung buong bahay madam, napuno ng smoke. So yung fire alarm, tumuno. Ay, porbida. Yan, luto pa ng rice. Sige lagi. Mahirap kasi mga dam pag walang lutuan talaga ng rice. Tapos yung mga pots nila dito, hindi siya, tawag nito, non-stick form. Kaya, nasunog talaga siya. Hindi ko talaga siya namalayan first time. Yung kapatid ni Nico mga madam galing sa second floor bumaba, tapos sabi niya she really need to check daw kung ano doon nangyayari sa baba. Tapos yung tawa siya ng tawa, yun puro nasusunog na, Daddy, you didn't tell me I burned the rice. Nasusunog, sobrang lakas na nga po yung mga madam. Yan kasi, hapon na kasi madam, kaya nagmamadali na talaga ako magluto kasi gutom na itong mga amo ko dito. Pero it's okay mga madam, may solusyon naman. Pwede naman yung kiskisin. At least, diba? At least yung puwet lang na kaldero yung nasunog. Mga madam, after masunog yung puwet ng kaldero, nagluto na naman ulit ako ng bagong rice. Itong luya mga madam, tatanggalin ko na siya, tatapon ko na siya. And hindi ko na siya kailangan na i-stay pa dito sa loob ng pot ng karistus natin. Madam, after nito mga madam, since wala ng tubig, lalagyan ko siya nitong sibuyas. Yung friend ko madam, hiniwalay niya pagluto yung sibuyas sa kabilang pan. Sayang naman yung flavor na mapunta dun sa pan. Gusto ko mapunta dito sa aking karne para hindi siya malansa. Kaya ganito karaming sibuyas ang gagamitin ko. Para mag-caramelize na siya together dun sa karne mga madam.
Kabawas din hugasin. Ayoko na maghugas ng marami kasi hinugasan ko na yung frying pan. Yan. So, nilagay ko na dyan lahat yung aking sibuyas. Kanina, niluto ko na siya sa butter. Pero, gusto ko na, meron pa siyang additional creaminess flavor. Kasi, di ba, wala tong fat. So, lalagyan pa natin siya nitong butter. Ito na yung natirang butter namin sa bahay, mga madam. Kailangan natin bumili mamaya ng butter. Tapos salt and pepper lang ito, mga madam. Tapos na siya. Ito na yung aming lunch today po. Ano to? Peora Caristus. So, usually, pinaparesin siya ng mashed potato, yung pickled na cucumber, and pauloka or yung lingonberry. So, ito kay sir na ito mapupunta now. Si Siniko ang unang kakain. Yung kaanika naman is combination ng rice and peora. Kasi hindi siya nakain ng patatas na mashed. So, na ang lunch namin, mga madam. And marami ang pa akong lulutuin kasi andito ako ngayon sa countryside. And pag dito kasi, madam, pag nagluto ako, mauubos talaga yung pagkain. Kasi gusto nila yung mga niluluto ko. Wala silang option kasi ako lang naman ang nagluluto. At mga madam, thank you po sa inyong lahat sa panonood ng video ito. See you po sa next video ko later. Bye!